Sino siya? Palubog na ang araw sa gabi, at ang hapon ng taglamig ay biglang uminit. Hinahampas ng hangin ang mga dahon, at dumilim ang lahat. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit may gustong magbasa nito? Narinig kong may mga artikulo tungkol sa mga supernatural na phenomena, at pinipilit nilang basahin ang mga ito. Sir, we should think about this, panimula ni Ans. Ang kanyang amo, na inis na, ay hamarang sa kanya. Makinig ka, hindi ka maaaring magbenta ng mga pahayagan na may katotohanan. Kung hindi ka maghahatid, ang mga tao ay maniniwala sa kathang-isip sa halip na katotohanan. Kailangan kong maghanap ng iba na gagawa nito. Pinag-isipan ni Ans ang buong pakikipag-usap niya sa kanyang amo at sinabing, nagsimula akong magsulat dahil may gusto akong iparating na mahalaga at totoo. Ngayong may espasyo na ako, hindi na ako pinapayagang magsulat ng ganoon. Ano ang dapat kong isulat? May mga haunted zoo ba? Naisipan niyang umuwi. Dumidilim na ang langit at may bagyong kumakatok sa pinto sa madilim na gabi. Huli na si Anshar. Ayaw niyang maabyute ng bagyo kaya tumakbo siya. Lumalakas ang bagyo, umaalingaw-ngaw ang kanyang midsection, at kailangan niyang humanap ng paraan para maibsan ang kanyang pagkabalisa. Kailangan niyang magtago bago pa bumuhos ang ulan. Ikaw ba ang binata dito? Tanong ng isang lalaking nasa edad 60s mula sa likuran. Oo, napakahangin ngayong gabi. Pwede bang samahan mo muna ako hanggang sa humupa ang bagyo? Salamat, okay lang ako. Aalis na ako kapag kumalma na ito. Inayos ng lalaki ang salamin niya at ngumiti. Huwag kang mag-alala, walang tao sa bahay ko. Pumasok sila sa bahay. Ang silid ay mainit at kaakit-akit. Maluwag ang bahay. Nagtaka si Anshar kung bakit hindi siya nakarating ng maaga. Umupo sila sa sofa at nagsimulang magkwentuhan. Uuwi ka na ba galing trabaho? Oo, nagtatrabaho ako isang beses sa isang linggo. Huminto si Bak sa kalagitnaan ng pangungusap, nag-aalala na baka mawalan siya ng trabaho. Nakita siya ng lalaki na nagmumuni-muni at nagtanong, lingkod, may problema ba? Tumingin sa kanya si Anshar na may kakaibang ngiti na nagpapaalala sa kanyang mga magulang. Hindi ko alam kung doon pa ako nagtatrabaho, mamantong hininga siya. Magiging mahirap, walang may gusto sa katotohanang sinasabi ng amo ko. Dismayadong sabi ni Anshar. So ano ang gusto niyang isulat? Tanong niya. Ang iba ay mga biro na pinaniniwalaan ng mga tao, ang iba ay mga kwentong multo. At sa tingin mo ba lahat sila ay biro? Ngumiti si Anshar at sinabing, sumasang-ayon ka sa akin kung ito ay napakalalim na nakatanim sa isipan ng lahat. Kaya kailan tayo magsasabi ng totoo? Sa tingin ko tama siya. Hindi ko gusto ang ginagawa ko, sabi niya. Ang daming katotohanan sa mundong ito. Ang pinaniniwalaan mo ay ang iyong katotohanan. Ang mga paniniwala ng mga tao ay humuhubog sa katotohanan sa ilang lawak. Makinig, binata, may magandang linya sa pagitan ng pantasya at katotohanan. At least yun ang natutunan ko sa buhay. Kalmadong tumingin si Ansh sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Seryoso ka, hindi ako sinaktan ng mga bandido. Kung may tumulong sa akin, wala ako dito, nakangiting sabi ni Ansh. Sa tingin ko kailangan kong pumunta. Bigla na lang, hindi mo pa rin nahahanap ang iba pang murderers. Biglang nagdilim ang mga ilaw sa kwarto, parang nawalan ng kuryente, at umihip ang malakas na hangin mula sa labas. Oo, nandyan ka ba? Tumango si Ans. Walang tugon. Hinanap niya ang pinto at pinagalitan siya ng isip sa pagpasok niya sa bahay. What does this guy want? Call me. I know everything. Mula sa likuran, narinig ko ang boses ng isang lalaki. Sino? Sino? Sofa, huwag kang matakot. Imat ang pangalan ko. Nandito ako. Paano ka nakarating dito? Natarante si Ans. Matagal na ako dito. Bago iyon, nakatira ako sa aking mga magulang sa baryo. Isang araw, dinala ako ng aking mga magulang sa lungsod. Kailangan kong magtrabaho sa isang mangangalakal. Madalas nila akong binubugbog at pinapatrabaho ako sa lahat ng oras. Ngunit gusto kong pumasok sa paaralan. Tumigil siya sandali. Anong nangyari? Madilim ang ilaw sa kwarto dahil sa mga streetlight. Tumakas ako. I had nowhere to stay. I'd been hungry for ages. I was hunted down. Akala nila magnanakaw ako. Kailangan ko ng matutuluyan, kaya natulog ako sa ilalim ng puno. Pagkagising ko, dumiretso ako dito. Hindi ko na kailangan ng guide. Nagulat si Ans.
Hindi niya alam kung matatakot ba siya o malulungkot. Can you tell me the way to the door? Napakalaki ng bahay. Hindi ko alam kung paano lalabas. Sure, come with me. Masayang sabi ko, hindi na inaalala ang sarili kong kwento. Ngayon ako ay malaya. Dahan-dahang naglakad si Anne sa likod ni Emote at sinabing, "Are you with US? I thought you were here like a new sister. Matagal ka nang hindi nakapunta dito. Kuya, nandito ka ba? Paano ka napunta dito? Maaari ba itong magsalita para sa akin?" Isang malumanay na boses ang nagmula sa harapan. Sa madilim na liwanag na tumatagos sa bintana, nakita niya ang isang babaeng nakasari na nakatayo sa labas ng silid. Hindi siya maaaring higit sa 18. Hindi na siya natatakot. "Kasama ka ba namin?" Inosenteng tanong ng dalaga, malinaw ang boses, nakatago pa rin ang mukha sa dilim. "Hoy, ate." Hinahanap niya yung pinto. Hinihingi ka niya. Sinubukan siyang pigilan ni Fack. Nagpatuloy ang dalaga, "Noong ako ay 16, ako ang bunso sa 6 na magkakapatid sa aking pamilya. Nag-asawa ako. Sabi nila hindi ako makakabayad. Hindi man lang sila makikinig sa akin. Ang aking asawa ay isang terorista. Pinahirapan niya ako sa lahat ng paraan na maiisip. Nagkaroon ng katahimikan. Pagod ako at galit. Napaka-unfair na ang isang babaeng tulad mo ay dapat na mag-sorry sa akin. Maswerte ako na ang iba ay kailangang magdusa ng ganito habang buhay. Nawala ang babae, o ang kanyang anino." Hindi makagalaw si Pak. Wala si Imat sa malapit. "Nanaginip ka ba?" Nang tila panaginip ito sa kanya, napagtanto niyang hindi panaginip ang masakit na kwento. Sinubukan ni Ange na maglakad pasulong, ngunit hindi mahanap ang pinto. "Hinahanap mo yung pinto." Isang lalaki na halos kasing edad niya ang nakatayo sa kanyang harapan, nakatingin sa kanya ng may determinasyon. "Ikaw, multo ka ba?" Walang saysay ang kanyang mga salita. "Pagdating ko dito, hinahanap ko ang pinto. Pero alam ko kaagad na mas maganda ang lugar na ito kaysa sa kinaroroonan natin. Medyo malayo, doon na lang." Diretsong tinuro siya ng lalaki. "Sino ka?" tanong ni Ange. "Walang tao. Hindi ko nasasagutin yan ngayon. Nandito ako kasi pangalan ko yon." Natarante si Ange. Nag-aaway sila at nagsusunog ng mga bagay-bagay. "Pinuntahan ko kung ano ang nangyari. Nagpapatayan sila. Namatay ako sa riot na iyon. Puro pagkawasak ang iniwan nila." "Mabuhay ka." Tumingin sa kanya si Ange, hindi na nalilito. Alam niya ang nangyari. Alam niya ang nangyari. Buhay ang lahat. Hindi niya lang alam ang mga pangalan nila. "Gusto mo pa bang pumunta?" tanong ng lalaki. Tumanggaw si Ange at tahimik na naglakad, hamupa na ang bagyo. Naiintindihan niya ang sitwasyon. Umuwi siya, nawawala ang lahat sa bahay at ang mga naghihintay na bumati sa kanya. Salamat sa panunood.